Naghahanda na ang iba't ibang labor groups sa ikakasang malawakang protesta sa November 30 Bonifacio Day. Ang panawagan nila, bumaba na raw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin si Vice President Sara Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Marcos resign! Duterte resign! Duterte resign! Marcos resign! Wala raw mapipili kina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Dapat silang dalawa mag-resign. Ito ang nagkakaisang panawagan ng Working People Against Corruption o WPAC at ang Kilusang Mayo 1 o KMU. Napapagod na raw sa paghahanap buhay ang mga manggagawa na may malaking kaltas sa buwis mula sa kanilang mababang sweldo. Nananakawin lamang pala ng mga korap. Hindi natin kailangang mamili sa dalawang magnanakaw. Marcos Duterte, resign! Umalis na kayo dyan! Mayroong alternatibo at yun ang gobyerno ng mamayan. Kanya-kanyang siwalat ng hinaing ang mga labor group. Kasama rito ang mga manggagawa ng BPO at ibang private companies, pati mula sa hanay ng migrant workers. Para sa Alliance of Concerned Teachers, si 50 pesos kada araw lang ang naidagdag sa kanilang sweldo, samantalang male-maleta ang perang ninanakaw ng mga politiko. Ang ninanakawan po dito ay yung kinabukasan ng ating kabataang Pilipino. Ayon naman sa Alliance of Health Workers, sila ang humarap sa panganib noong pandemya, pero kinalimutan na daw ang kapakanan nila. Marami pong benepisyo ang hindi pa ibinibigay ngayon at laganap din po ang mga kontraktual sa aming mga pampublikong ospital. Para naman sa transport groups, tumaas ng tumaas ang kinikita ng mga may-ari ng kumpanya ng petrolyo na sinasabi nila'y kroni ni PBBM, samantalang ang mga tsuper ay lugmok sa hirap. Sa dami po namin, bilyon ang nagiging bayad namin o ambag sa tax. Pero wala pong proyekto ang gobyerno para sa amin. Bagkus ang mga malalaking kumpanya pa nito, nagmamalaki pa, lalo pa si Ramon Ang na nagmamayari ng Petron. Magmula daw po nitong January taon kasalukuyan hanggang October, kumita daw po sila ng 9.7 billion. Sa laki ng kinikita nila, ang aming mga driver ay patuloy din na lumiliit ang kinikita. Walang ginagawa ang ating gobyerno. Nais ng grupo na magkaroon ng Transition Council sakaling matanggal ang dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ang gusto nilang pinuno ay walang record sa korupsyon at human rights violation. Kaya kaisa daw ang WPAC at KMU sa magaganap na rally sa November 30. Panawagan nila na bahain ng taong bayan ang luneta para maihayag ang pagkadismaya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.